budget. Tingnan mo, Boss Dada, ito natutunan ko nung NFA administrator ako. Akala ko, pag El Nino, tagtuyot, walang ulan at walang bagyo. No? Doon ako kinorek nung taga-Pag-asa. Kasi pag nagmi-meeting kami, kailangan namin ng forecasts from Pag-asa, yung mahaba ang forecast. Ang sabi nga sa akin, pag El Nino, no, mainit ang dagat, mas malakas ang bagyo. No? Kaya yung Typhoon Bavi ng Inday, kung pumasok sa Pilipinas, Inday. No? Eh, mabait si Inday Sara, kaya pinapunta sa China. Tingnan mo yung nangyari sa China. Tingnan mo yung China. Grabe ang baha. Grabe ang lakas ng hangin. Kung yun tumama dito sa atin, patay. No? Ngayon, ang palay natin, magbubuntis yan pagdating ng katapusan ng Agosto, Setyembre. Pag-ani niyan, September, October eh. So, pag buntis na yung palay, kung tawagin, yung meron ng laman na, at bumaha, malakas na ulan, o kaya humangi ng mabilis, wasiwas yan. Noong 2011, NFA administrator ako, nagkaroon ng bagyo, September 26, natatandaan ko yon, Typhoon Pepeng. Sa isang gabing ulan, hindi pa masyadong hangin yon, ulan lang. Sa isang gabing ulan, 1 milyong tonelada ng bigas ang nawala. In one night. Kasi pag dumapa na yung palay at nagkaputik na yan at lahat, wala na, pakain na lang sa baboy yan, if at all. Wala na. 1 million tons in one night. Pag bumagyo sa atin ng malakas, September, October, no? Ako, kawawa tayo. Pagkatapos naman noon, November, December hanggang first half of 2027, diyan na papasok ang Super El Nino, which according to the meteorologists is the strongest El Nino in a century. Ibig sabihin, tagtuyot. So yung itatanim ng ating mga magsasaka ng December, January, na dapat aanihin ng Abril, Mayo, pag tagtuyot, naku po. So, ako, natatakot ako sa pwedeng mangyari sa ating food security. At hindi alam ito ng karamihang mga Pilipino dahil nga nakafocus sa impeachment. At ang masama pa nito, hindi tinatrabaho ng mga mambabatas yung supposedly mga batas na makakatulong sa ating mga Precisely. Pilipino. At saka, ang tama ng El Nino, hindi lang sa atin eh. Tatama rin sa Vietnam, tatama din sa Thailand, sa India, sa Pakistan. Doon tayo bumibili ng bigas, doon tayo umaangkat ng bigas eh. Eh paano kung sila rin, mahina ang ani, saan tayo kukuha? Nga nga. Lang, di na ako nagra-rice. Nga tayo. Oo, mag-practice Diba? na kayo, Ilang ha? buwan yan? Ha? Para mag-iimbak ka na. Isang cycle ng ani yan. Sa taon? May 20 pesos per kilo bigas naman naka-stock sa Malacanang daw. Binuburiki pa nga eh. 8 kilo lang daw yung 10 kilo. Nabawasan. Nakalog mo. Alam mo yung 20 pesos per kilo na bigas, kung ako nandun sa campaign team ni BBM, pipigilan ko siyang sabihin yon. Kasi it's contrary to all the laws of economics. Imposible yun eh. Imposible yung 20 pesos. Ang puhunan sa bigas ng magsasaka, sa bawat kilo ng bigas, ang palay pala, ang puhunan ng magsasaka, nasa 17 pesos. Gigilingin mo pa yan. Pag giniling mo ang palay, 60% lang ang bigas niyan. 60% kasi iba-ipa. No? At paano ka magbebenta ng 20 pesos? So drawing lang yan, puro optics. Ang nangyari dito sa ating bansa, bumibili rin naman kayo ng bigas, o yung mga misis nyo bumibili ng bigas. Magkano bigas ng panahon ni Digong? 40 to 45. Magandang bigas na yun. Magkano bigas ngayon maganda? 60 to 65. So yung 20 pesos, hindi 20 pesos na bigas, kundi 20 pesos more ang presyo ng bigas. Hindi nyo pala naintindihan eh. Hindi, tsaka tulad nga ng sinabi nung iba, depende kung anong panahon sinabi ni BBM yon. Kung siya ba ay... Or low. Ako na nakabuli ako ng bigas, 20 kilo, 20 pesos, 1/4. Kilo yun. Sinabi 1/4 pala. 80 isang kilo. Grabe na mabigas. 1/4 pala, oo. Walang hiya. Actually, may problema pa tayo dun Marami sa tayong ano problema. Nabalitaan nyo ba yung... Actually, may nagsumbong kasi sa akin tungkol doon sa mga hog racer
di ba, tinaasan yung, binaba yung mga threshold na pwedeng i-cut dito. Wala na tayong baboy. Nagkakamatay na yung mga baboy natin dahil nagpasok ng sobrang daming baboy. Yung small farms natin, yung backyard piggery, na karamihan ng supply natin ng bigas, ng baboy Baboy. backyard piggeries. Iilan lang yung malalaking piggeries na scientific, masyadong may air conditioning pa yung mga ibang napakarami niyan na nagsarahan na dahil sa ASF, yung African Swine Fever. Ang karamihan ng baboy na binibili natin, pag bumili ka sa supermarket halimbawa ng baboy o sa grocery, imbis na sa wet market, at miski sa wet market, ganon, galing yan Netherlands, Spain, Brazil. No? Hindi na local yan. Ang panlitsyon lang ang local. Yung Actually, panglitsyon, local. may mga sinend sa akin picture na talagang pinapatay na nila yung mga baboy dahil doon sa ASF. At nakapasok yan dahil doon sa import na sobrang dami. So yung sakit ng baboy doon ang galing sa... Kasi ano yun pag nakain mo, hindi ka apektado. Ang tao hindi Oo, apektado. tao. Pero Pero pag lumapit ka doon sa baboy, tatamaan siya. Sinabi ko na yan nung nandun ako sa Taiwan, sinabi ko na yan sa Bureau of Animal Industry natin. In fact, meron dalawa sa kanila na nagpunta sa Taiwan para mag-aral. Sinabi ko na sa kanila na alagaan nyo yan kasi kasi sa Taiwan, pagpasok mo, hanggang ngayon, may dala kang chicharon, tapon. May dala, di ba, mga Pinoy, mga OFW, masarap ang tapa natin, masarap ang longganisa, dala-dala yan. Pag yun na, miski sa airport, may aso pa doon na palibot-libot. Tapon yan. Kung gusto mo, kainin mo doon sa airport, ubusin mo doon. Hindi pwedeng lumampas sa airport. Very, very strict sila. No? Kaya walang ASF. Nung nagka-ASF tayo, Taiwan pa nagsabi sa atin, "Oy, meron na kayong ASF." Tinawagan ko si Willie Dar, secretary natin si Willie Dar. Kako Willie, sabi ng Taiwan Agriculture, meron na tayong ASF. Totoo, may ASF na tayo. Ang masama kasi niyan, sir, di ba, isa sa mga binanggit ng mga security ni ni Saldico, isa sa pinagkukuhanan nila ng pera, yung pag-import. Kaya binaba yung pinirmahan ni Marcos yung pagbaba para mas marami tayong ma-import, mas maraming kitain. Aripa, O di ba kaya nga nagdedemanda ngayon yung di ba yung sa department, sa DA, ang dami niyang dinimanda rin dahil binanggit yung siya doon sa mga mali-maleta. si Laurel. Si Kiko, Oo. si Si Laurel. Tio Laurel. Kasi isa sa mga nagdemanda sa mga dahil nga doon sa binanggit ng mga ex-soldiers natin. Yun ang nun. Kaya ito talagang nakikita yung distraction lang tong impeachment. Masyado marami problema natin at walang masyadong elbow room ang gobyerno to find solutions. Okay, pumutok na naman yung Iran. Paano yan? Di ba? Masyadong unstable ang geopolitics ng mundo na hindi naman tayo handa dahil lahat ng ating langis inaangkat natin. Wala naman tayong refineries na pinuno natin ng storage. Alam mo ba ang Taiwan, kaliit-liit? Ang Taiwan is only para kang bumiyahe mula Cagayan hanggang Tarlac. Ganon kalaki ang Taiwan. Parang ganon lang. Mas mahaba pero mas payat kaysa Luzon. Mas malaki pa yung nila ako ni Bongbong. no? Pero ang kanilang reserves ng langis, good for 6 months. Kasi nga, baka atakihin sila ng China, di ba? Ang kanilang reserves ng bigas, 90 days. Tayo ang reserve natin ng bigas, ngayon ang alam ko, NFA, baka 7 days, 6 days. Pero ano sa tingin niyo yung silbi nung pagpunta ni Marcos sa Singapore? Baka naman kumukuha siya ng crudo doon. Di ba? May bali-balita na from Singapore din. Baka offshore account. Hindi, ang Singapore nagre-refine ng malaki ang kanilang storage capacity. I don't know kung pwedeng but I doubt. Sir, meron akong alam na reserve dito sa atin.